Sa nakaraan nating video ay kung saan umupo ang ating bida sa kanyang trono, puno ng kumpiyansa at awtoridad, at tinawag ang system at ginamit niya ang random summon, at naitawag ng ating bida ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nagniningning ang mga mata ni Wang Feng sa matinding pananabik, halos umuusok ang kanyang hininga habang buong siglang sumigaw. Sistema, ipakita ang mga katangian ni Yao Yu, ang Panginoon ng palasyo. At sa isang iglap, isang mekanikal na tinig ang tumugon, at pinakita agad ng system ang katangian ni Yao Yu. Halos umuusok ang kanyang ilong sa labis na kasabikan, at kumikislap ang kanyang mga mata. Karapat-dapat siyang tawaging pinakamakapangyarihang babae sa Xiaozer at Hua XK, sobrang lakas niya. Ang hangin ay biglang napuno ng mahiwagang liwanag, mga kumikinang na paru-paro ang lumulutang sa paligid ng isang nagliliwanag na orb, na parang isang banal na pangitain. Mula sa liwanag, isang figura ang unti-unting lumitaw, si Yao Yu. Bawat hakbang niya ay puno ng biyaya, at ang kanyang presensya ay nagpakita ng hindi matatawarang karangyaan at kapangyarihan, isang tunay na reyna. Mula sa ibaba, hindi makagalaw si Wang Feng, nakatitig lamang sa dalisay na kagandahan sa harapan niya. Isang banal na liwanag ang bumalat sa paligid habang bumababa si Yao Yu, ang kanyang presensya ay parang isang hindi maabot na diyosa. Ang kanyang mahabang kasuutan ay umaalo na parang pilak na tubig, at ang enerhiyang nakapalibot sa kanya ay mistulang isang mahiwagang panangga. Nanlaki ang mga mata ni Wang Feng, hindi makapaniwala sa kagandahang nasasaksihan niya. Ito ba ang kagandahan ng pinakamagandang dilag? Napalunok siya at tinakpan ng sariling bibig, ramdam ang matinding hiya. Kahit baliin ko ang aking kamay, hindi ko kailanman magagawang iguhit ang kanyang kagandahan. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang bibig ni Yao Yu, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng respeto. Yumuko siya sa harapan ni Wang Feng. Yao Yu, bumabati sa patriarka, muling kumabog ang dibdib ni Wang Feng. Ang pinakamagandang babae sa mundo ng martial arts, nakaluhod sa harapan ko. Halos di siya makapaniwala, napakaastig nito, mabilis niyang tinago ang kanyang tuwa at sinagot ito ng may pigil na kumpiyansa. Hindi mo kailangang maging magalang, simula ngayon, mananatili ka sa aking tabi. Itinaas ni Yao Yu ang kanyang tingin, malamig at puno ng determinasyon. Oh, patriarka, sa isang iglap, naupo si Yao Yu sa isa sa mga upuan sa loob ng malaking bulwagan, isang malamig na enerhiya ang biglang bumalat sa kanyang paligid. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang mga kumikislap na bulaklak ng yelo. Biglang nanginig si Wang Feng, ramdam niya ang matinding lamig na bumalat sa kanyang paligid. Ikaw, maaari ka nang umalis, aniya habang pinipilit pigilan ng panginginig, samahan mo na lang ako kapag lalabas ako. Malamig pa rin ang boses ni Yao Yu nang tumugon. Opo, sa isang iglap, naglaho siya, naiwan si Wang Feng na nakangiti ng pilit, nanginginig pa rin mula sa malamig na enerhiya. Ang Bright Jade Martial Arts ni Yao Yu ay talagang nakakatakot. Habang nagkukuskus si Wang Feng ng kanyang mga braso para lang magpainit. Kahit hindi niya sinasadya, parang nagyayelo na ako sa tuwing nandito siya malapit sa akin. Samantala, ang eksena ay lumipat sa isang napakalawak na palasyo na naliliguan ng ginintoang liwanag. Ang istrukturang tradisyonal ng gusali ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at karangyaan. Ang ilaw mula sa araw ay dumadaloy sa mahabang pasilyo, lumilikha ng nakakaengganyong tanawin. Isang nagliliwanag na figura ang mabilis na dumaan. Si Yao Yu, bumabagtas sa loob ng palasyo, mabilis at walang tunog, parang isang espiritong may misyon. Naglalakad si Zuan Shua sa paligid ng sekta, halatang nag-iisip ng malalim. Kakaiba, hindi ba't isa itong sinaunang sekta? Bakit parang kaunti lang ang mga eksperto rito? Baka naman, isang hungkag na sekta lang ito. Nang mapatingin siya sa lupa, napansin niyang nagyayelo na ang kanyang paa. Isang malamig na enerhiya ang bumabalot sa paligid ng pintuang nasa harapan niya. Dahil sa pagkabigla na itulak niya ang pinto, sa loob. Isang babae ang nakaupo, nagmumula sa kanya ang malamig na enerhiya. Matalim ang kanyang titig, puno ng awtoridad, malamig ang kanyang tinig nang bigla siyang magsalita. Kung manghihimasok ka ulit, dahan-dahan siyang lumapit, bumaba ang temperatura sa paligid. Mamamatay ka, nanlamig ang buong katawan ni Zuan Shua, agad niyang sinara ang pinto. Tumigil siya sa paghinga, ang isa niyang paa ay tuluyan ang nabalot ng yelo. Ay isa pang eksperto sa antas ng banal na pinuno. Mukhang, lahat ng malalakas na nilalang ng banal na immortal na sekta ay natutulog lamang, at ako ang gumising sa kanila, napailing siya, sa ginawa ko kanina, para na rin akong humingi ng kamatayan, pero biglang lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi, pero,
Kumikinang ang kanyang mga mata habang pilyong ngumiti, ang makahawak sa kanyang hita ay isa ring talento, isang mahinang tawa ang lumabas mula sa kanya. Wala pang ibang nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Sumikat ang araw, bumalat ang gininto ang liwanag sa buong sekta, ang simoy ng hangin ay payapa. Ngunit may kakaibang tensyon sa himpapawid. Sa loob ng bakuran ni Li Qing, pumasok si Ling Feiwu na may seryosong ekspresyon. Hindi alam ni Li Qing kung ano ang dahilan ng biglaang pagbisita ng kanyang junior sister, kaya nagtanong siya ng walang muwang. Junior, anong kailangan mo sa akin, bago pa siya makatapos ng pangungusap pak? Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi, napaatras si Li Qing, hawak-hawak ang mukha habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig siyang tumingin kay Ling Feiwu, litong-lito. Junior, ikaw, napatulala si Ling Feiwu sa kanyang sariling kamay, ginamit lang niya ang isang bahagi ng kanyang lakas, pero si Li Qing, parang walang nangyari. Hindi nagsisinungaling ang patriarch, totoo ngang may nakakatakot na katawan si Senior, isang bahagi lang ng lakas ko ang ginamit ko, pero hindi man lang siya nasaktan. Dahan-daang lumalim ang kanyang paghinga bago nagsalita ng mahinahon. Senior, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Ngunit lalong lumakas ang iyak ni Li Qing, ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko, Junior, sinampal mo ako, gusto mo lang agawin ang posisyon ko bilang senior sa sekta kaya mo ako pinapatay. Senior, iniutos ng patriarch na makipag-sparring ako sa iyo, ang sabi niya, hanggat hindi kita pinapatay, pwede kitang bugbugin sa kahit anong paraan, dahil sabi niya, may nakakatakot kang katawan. Namutla si Li Qing, nanlaki ang mga mata, na nakakatakot na katawan, napalunok siya. Bakit hindi ko alam yan, Junior? May nagawa ba akong masama? Na-offend ko ba ang patriarch? Napabuntong hininga si Ling Feiwu, Senior, totoo nga, may nakakatakot kang katawan. Natigilan si Li Qing, isa ba akong henyo, pero agad na lumitaw ang alinlangan sa kanyang isipan. Pero bakit hanggang ngayon, isa pa rin akong mortal, hindi ba't ang isang henyo ay dapat kayang mag-cultivate ng kasing dali ng pag-inom ng tubig? Matalim ang naging sagot ni Ling Feiwu, dahil hindi pa nagigising ang iyong katawan. Napuno ng pananabik si Li Qing, nagniningning ang kanyang mga mata. Papaano ko ito gigisingin? Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ling Feiwu. Bagbog, bago pa man makarik si Li Qing, sipa sa mukha. Lumipad siya sa ere, bumagsak sa lupa, at nagpagulong-gulong, nananakit ang buong katawan niya habang patuloy siyang umiiyak. Junior, bakit hindi na lang ang patriarch ang gumawa nito? Sigaw niya habang nanginginig. Tumayo si Ling Feiwu, nakapamewang, dahil baka mapatay ka niya sa isang sampal, kaya ako muna ang babali sa iyo bago kanya bugbugin ng todo. Nanginginig sa takot si Li Qing, Junior, maawa ka naman. Hindi siya pinakinggan, sunod-sunod na suntok at sipa ang bumalat sa kanyang mundo, habang ang buong sekta ay umaalingaw sa kanyang mga sigaw. Sa hindi kalayuan, napatingin si Wang Feng sa direksyon ng mga sigaw ni Li Qing. Tahimik niyang pinagmasdan ang nangyayari, hindi alintana ang matinding pagdurusa ni Li Qing, bagkos, tila ipinagmamalaki pa niya ang pangyayari. Napaka-dedikado ng junior sister na ito sa pagtulong sa kanyang senior brother. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Malapit nang magising ang katawan ni Li Qing, malapit na siyang maging isang dakilang henyo. Inunat niya ang kanyang mga braso, tila naghahanda rin, kung hindi ko lang kailangang panatilihin ang imahe ko bilang patriarch, gusto ko ring bugbugin si Li Qing hanggang magising ang kanyang Black Spirit Tortoise physique. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Li Qing, puno ng takot at desperasyon. Patriarch, tulungan mo ako. Nagpatuloy lang si Wang Feng sa kanyang ginagawa, nagkunwaring wala siyang naririnig.